Ang pangalan ng bago kong aso na to? Guys, ganito kahusay kausap si Melvin. Ito, replacement lang ng puppy. May kinuha ako dating Caucasian na puppy kay Melvin. Hindi ko nagustuhan yung mga legs niya. Sabi, papalitan niya. True to his word, pinalitan niya. Ito, kapalit. Ganun talaga. Iba kausap si Melvin. Mahusay. Kulang pa ba, sir? Gusto mo pang... Ay, hindi. Meron pa. Isang magandang araw, mga boss amo. Ang pag-aaso ay ang pagpapanatili ng magandang pangalan sa industriya. Hindi ka tatagal kung ang pangalan mo ay sira. Walang dog lover ang magtitiwala sa'yo. Kaya naman ngayong gabi ay ipapakita namin sa inyo ang pagbuo namin ng breed na Kanggay at ang nakaka-disappoint na breeding namin ng aming Caucasian Ovcharka. Mamamadal ka. Ayan. Oh, yung ganito. Pwede naman. Sila ang pamilya De Santos, ang may-ari ng Liger Sanctuary sa Pinilla, Rizal. Nandito sila sa Supero upang kunin ang replacement puppy ng Caucasian Ovcharka na binili nila sa akin noon. Okay mga boss, so ito si Chico. At kung makikita nyo yung upo na ganyan mga boss, yan. Nakasandig yung isa, then yung isa nakaangat. Tapos yung aso na ganito, yung kalalabas pa lang niya, gusto na niyang umupo. Yung parang laging nangangalay. Tinan mo yung likod na paa. Ang mga Caucasian Ovcharka ay mga livestock guardian dogs. Sila ay dapat physically fit at walang anumang problema sa buto. Upang sa gayon, magampanan nila ang kanilang tungkulin na pagprotekta laban sa mga predators ng kanilang flock. Si Chico sa kasamaang palad ay ang kabaliktaran. Huwag kayong mag-alala, mahal pa din ng Supero si Chico. Ang aming punto lamang, ayaw namin itong mangyari sa inyo, sa mga future dogs ninyo. Ang normal na aso, pag naglakad kayo, hindi mo na uupo yan. Kasi hindi naman siya masyadong napagod. Ang gagawin niyan dapat nakatayo lang. Okay? Observe natin si Chico. Yan. Okay? So yan nakikita nyo, wala pang 2 minuto, uupo na naman. Okay? Tapos yung upo niya, ganun pa rin ano. Nakababa yung isang pigi, then ito nakaangat. Ano bang problema nito? Bago natin alamin ang problema kay Chico, ay i-flex muna ni Rodel ang mga anak ni Nabahaghari at Pangarap. Aliw na aliw si Rodel dahil napakadali naman talaga mag-alaga ng aspin o asong gubat o forest dog o ano man ang gusto niyong itawag sa breed na ito. Awit si Rodel, habang si Michael naman ay dugo at pawis ang puhunan sa pag-aayos ng nasirang bakod. Ay, sarap ng buhay. Kuya lang, pero may sahod. Hindi makabali. Ito si Chico, in-import ko to from Romania. Napakagandang lalaki, walang problema sa paa, magandang lumakad, and then suddenly, mga 3 months old siya, lumabas ang problema. Actually, itong aso na to, hindi pantay. Yan, laging nakatuon yung isa. Ito, hindi. Kasi ito, may defecto. Pag nandiyan yung aso nyo, di ba, katabi nyo yung aso nyo ngayon, kapain nyo yung hips niya. Yung 2 buto niyan, dapat pantay, no? Nagkataon, itong si Chico, ang isang buto nito nandito. Yung isang hip bone niya nandito. So, basically, itong si Chico, agad-agad, meron siyang problema sa hips. Meron siyang hip dysplasia. Napakabait ito. Bilang isa sa aming mga protocols ay ipinapakita namin sa mga customers namin ang magulang ng tuta na kanilang makukuha. Ito ay para makita nila kung ano ang future looks ng tuta. Maaring magmana sa tatay o maaring magmana sa nanay. O pwede pa nga mag-throwback. Pwede magmana sa lolo at lola. Ganon ka-dynamic ang breeding. Okay, so ito naman si Super, isa ring Caucasian Ovcharka. Ito, walang defect. Okay, so wala siyang defect sa
Sa bones niya, siya ay magandang Caucasian Ovcharka. Maganda to dati, kaya nga lang ngayon, syempre, matanda na 10 years old na ba naman magi-11 years old na. So talagang ganyan nakahina ang Giants kapag sila ay tumanda na. Ngayon, magandang Caucasian Ovcharka, pinalahian mo sa merong defect, sa merong problema sa buto na Caucasian Ovcharka, ano ang lalabas? Tandaran. Sabihin natin, hindi, baka naman ikaw lang nagkamali. Baka dahil na-mishandle mo si Chico nung bata, kaya siya namilay. Ayan, yung mga excuse ng mga breeders. Pero, sinubukan namin. Brinid namin si Super kay Chico. Etong lumabas. Hindi kayo. Yan. Eto, si Kobe ang lumabas. O, mga boss. Yan, si Kobe. O, kilala niyo naman si Kobe. Kobe, here ka. Si Kobe ang isa sa mga naging anak ni Chico at Super. Kapatid siya ng tuta na napunta sa pamilya De Santos. Kung sa ibang breeder ay ito ay isang kahiyan, isang karanasan na kailangang itago sa baul. Sa Supero ay ito ay isang life lesson na kailangang ibahagi sa lahat. Halimbawa ko, naniniwala kasi ako dati sa mga sulsol na, hindi, breed mo yan. Tingnan mo, pag lumabas yan, walang problema yung mga tuta. Yan. Naniniwala ako dati dyan. Kung ikaw ay maikli ang PC, halimbawa, wala ka masyadong resources at brinid mo sila. Sa halip na, halimbawa si Kobe na, benta mo na, hindi. Kasi hindi mo mabebenta dahil siya ay may defect. Gayun din, itong mga to, si Chico at si Super, hindi mo na sila pwedeng i-breed kasi may defect. So, hindi naman sa dahil pera lang ang habol natin. Kaya nga tayo nag-import yan. Gusto natin na pagandahin yung bloodline, no? Magkaroon, si Super at si Chico magkaroon ng mga anak, na yung anak na yun may iwan sa'yo. And then yung anak na yun may iwan sa'yo, ibibreed mo rin sa iba, tapos magkakaroon ka pa ng generations and generations of Caucasian Ovcharka na healthy at magagandang structure. Yun ang gusto natin. Pero in reality, napakahirap i-achieve niyan. Huwag na tayong mag-breed, ito na lang. Sa kanya na yung babae, atin na. Ipinakita ko din kay Sir Mario ang kanggay na matitira sa Supero. Tuwang-tuwa siya dito. Si Sir Mario ay fanatic din talaga ng giant dogs. At sa sobrang fanatic, ay nagpunta pa siya ng Turkey para lang makakita ng aktual na kanggal. Talagang native nila roon. Pero yan, ano yan? Functioning yan, working yan, guard yan. Oh, ganda no? Ito, bantay naman nila sa... Kasi yung may restaurant din yung may-ari nito. Ginawa rin niya na parang show dog na attraction sa customer. Then, may picture ka ng mga asong kalye sa Turkey. At sa Turkey pala, ang ibang kanggal ay stray dogs lang. Stray dogs in Turkey. Ito lang yata ang stray na hindi mukhang kawawa. Hindi tayo makakuha ng ganyan. No? Pero lang yan, no? Stray dogs lang yan. Okay, si Tala naman, import ko rin to. Pero ito, wala itong problema sa structure. In short, napakagandang aso nito. Ito, brinid ko to kay Iron Panda. Ito si Iron Panda. Para may recall. Ito mga boss. Ito naman si Iron Panda. Import ko rin siya na sumakabilang buhay na. So, Iron Panda and si Tala, ito yung lumabas. So, ito yung lumabas, ano? So, si Senyora, nakikita nyo naman kung gaano kaastigin to, ang lakad nito. Tapos ito, kahit saan mo dalhin to, okay to. Ito pang isa niyang anak. Ito pa ang isa niyang anak, si Victoria. So nakikita nyo, yung combination ni Iron Panda at si Tala, hindi nagbigay ng singlaki ni Tala. Almost na singlaki niya na bitin pa rin si Victoria. Si Senyora mas shorter, nagmana siya kay Iron Panda. Kaya bilib ako doon sa bloodline ni Tala. Kasi talagang nag-produce siya ng mga aso
na magagandang structure. Isa pang paborito ni Doc. Iba nga talaga ang laki ni ano, tangkad to. Ha? Ito naman ang eksena ni Kim kasama si Doc Nicer. Biglang hindi maitukod ni Kim ang kanyang kaliwang likod na paa. Kung sa simpleng analogy, namulikat ang tawag namin dito. Ngunit ang sabi ni Doc Nicer, ito ay isang patellar dysplasia. Yung tuhod, Oo. tendency kasi is pumupunta sa gilid. Okay. So may time na andun sa gilid, tas hindi siya nag-stay dito sa gitna. Pag nasa gitna, di ba may gaganito ko? Pag nasa gilid, yan na. Hindi niya na ma-extend, hindi niya na ma-flex. Ito ay isang red flag. Flex mo lang muna. Isang bagay na maaaring magtulak sa akin na huwag gamitin si Kim Ano ba bilang yan? isang stud dahil maaari niya itong ipasa sa kanyang mga anak. At para matuldukan ang aming assumptions, kailangan kong ipa-x-ray ang tuhod ni Kim. Ayun! Ayun. Ay, gusto lang niya talaga lumapit sa'yo, Doc. Sabay Sige lang, sige lang. Kasi ano yan. Yun naman ano. Oh, okay na siya, no? Na-style lang ka. Ang pag-crossbreeding namin ng Kangal sa Alabay o Kanggay ay upang mas patibayin ang buto ng mga tuta. Mas may enjoy kasi natin ang aso na matibay ang buto. Mas maisasama natin sa mga gala at mas maipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili sa mga aso na dominante. Ito na yung isa sa mga anak ni Lakan at Mayumi at magkakahawig sila sa videos namin, pero ito yung, di ba yung pinopost ko lagi na thousands of likes, ganyan, na gustong-gusto nyo. Ito siya. At ito ang aking keeper. Ito ang isa sa mga reality sa breeding. Halimbawa, ano, mga boss, so, ano lang, real talk lang. Halimbawa, merong 7 anak ang aso mo. Sa 7 anak na yon, o meron at merong sabihin na natin, hindi singganda ng iba. Ayan, okay? Sa anak ni Mayumi at Lakan, ito ang nag-stand out, itong aso na to. O, nakikita nyo naman sa po pa lang, po. Diba? Laki-laki na ng po niyan. And then, yung, nakikita nyo yung cuts. So, bata pa lang siya, meron na siyang mga cuts. Yung parang hiwa-hiwa sa muscles niya. Yan kasing ganyan, hindi yan, yung iba kasi, di ba, ine-exercise para lumabas yan. Pero, meron talagang mga tuta na bata pa lang makikita mo na may mga cuts. Kagaya nito, itong tuta na to. Then yung color, mga boss. Yung color niya is something extraordinary. Hindi siya black. Sabi nga ni Doc Nicer, baka daw maging ash gray daw to. At saka pag tinignan mo yan, pag flinip mo, talagang hindi siya black. Then next thing na nagustuhan ko dito sa aso na to is yung kanyang ulo. Tingnan yung ulo niya. Para siyang silakan noong bata. Ayan. Merong something sa ulo niya na wala sa mga kapatid niya. Pag pinagtabi-tabi mo sila, ito agad yung mag-stand out, parang rectangular or trapezoidal yung ulo niya. Ayan. Then, sa ugali, ang nagandahan ko dito, nagkakarambulan na yung 5 niya magkakapatid. Siya, relax lang, nandun siya sa likod. Nanunood lang siya. Ganun ang ugali ni Lakan nung bata siya. Kaya ako siya nagustuhan. So, yun ang mga pamantayan ko sa pagpili dito sa aso na to. At syempre, yung buntot nito. Tingnan nyo naman kung gaano ka-massive, kung gaano kahaba, no? Mahaba din to. Sa tingin ko nga, mas mahaba siya kaysa kay Lakan nung bata si Lakan. Then, tingnan nyo yung buntot. Walang ka-effort, nakasayad sa lupa ang kanyang buntot. Ang pangalan ng bago kong aso na to ay tingin ka doon. Bulldozer. Okay? So, siya si Bulldozer. O, bakit Bulldozer? Nakita niyo ba yung Bulldozer, di ba? Nung bata ako, yung Bulldozer kasi pag nakakita ko yun, wow, ang ganda naman ng machinery na yan. So, yan ang paborito kong laruan ng bata ako. So, pag nirelate ko ngayon dito sa aso na to, pag nakikita ko siya, para ko nakikita yung laruan ko ng bata ako na Bulldozer. Kasi massive, and then, di ba, ang Bulldozer, kahit gaano karaming lupa ang dala niya, nang imumove dyan, mamumove niya. So, ganun ko siya nakikita. Iyon lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.